Maalam pa rin ang sanhi at pinagmula ng pagtagas ng bunker fuel sa Santa Ana, Maynila. Doble ingat po ang mga otoridad. Posible raw kasing magliyab ang langis. Nakatutok live si Micaela Papa. Mika? Pia, sinimulan ng tanggalan ng laman yung isa sa mga fuel tanker ng oil depot dito sa Santa Ana, Manila. At yan ay para matukoy nila yung pinanggagalingan ng panibago namang pagtagas ng bunker fuel. Akala ng mga otoridad tapos na ang problema nang maisara ang valve ng tanker 5 na pinanggalingan daw ng tumagas na pinaniniwalaang diesel mula umano sa Lorraine's Marketing Oil Depot kagabi. Ngunit kaninang umaga na-discover nilang may panibagong tagas. Kaya ang naging hakbang tanggalin muna ang 4,000 liters na used oil na laman ng pinakamalapit na tanker, ang Tanker 9, upang matukoy ang pinagmumulan ng tagas. For the safety po, buo na ito, i-clear na yung. Pwede po kayo rito pero i-ano nyo po yung media, yung mga cellphone nyo. Dahil lubhang mapanganib ang gagawing extraction ng mga otoridad, pinalabas muna ang mga nasa compound at pinapatay ang mga radyo, TV, cellphone at ano pa mang pwedeng magdulot ng spark na posibleng humantong sa pagliyab. Dumating naman ang abogado ng Lorraine's Marketing na siyang may-ari ng oil depot. We're conducting also a parallel investigation on that. If clear naman yung responsibility ng company, malamang tutulong naman yung company. Nag-inspeksyon na rin ang Environmental Management Bureau sa compound at agad-agad nakakita na raw sila ng ilang violations. Masyado raw mababa ang bunt wall ng mga tanker. Ito yung pader na sasalusana ng langis sakaling magkaroon ng pagtagas. Ang isang bunt wall may butas pa dahil malimit daw maipon doon ang ulan. Bagamat may Environmental Compliance Certificate o ECC na nakapaskil sa opisina, wala naman daw permit ng Air Pollution Sources Installation at iba pang kaukulang permits na kailangan bago makapag-operate ng isang oil depot. Environmental Compliance Certificate. Bali, certificate po yan na binibigay sa isang kumpanya pero hindi po yan permit. Planning tool po yan. 50,000 po ang fine, ang penalty per condition violated. Naglagay na ng oil spill boom ang Philippine Coast Guard para mapigilan ang pagkalat ng bunker fuel sa Ilog Pasig. Pia, pasado alas 5 ng hapon ay itinigil na nga muna yung pagtatanggal ng langis mula dito sa tanker. Ayon na rin sa mga rekomendasyon ng mga eksperto, ay dapat munang pasingawin yung langis para dun sa kaligtasan ng mga tauhan ng BFP na pumapasok mismo sa tanker. Kaya sa ngayon, pinalikas na lang muna o pinalabas muna yung mga taong nakatira within 100 meters of the fuel tanker. Gayunpaman, patuloy naman daw yung operation ng Philippine Coast Guard para sipsipin yung langis na kumalat dun sa Ilog Pasig at hindi na nga raw ito kakalat pa kahit nga hindi pa nako-contain o hindi pa napipigilan yung pagtagas dahil naglagay na nga sila ng oil spill boom. So sa ngayon ay magagawa na nga daw ng report yung Environmental Management Bureau na kanilang isusumite sa DENR para malaman kung nagkaroon ng paglabag sa Clean Water Act. Pia? Mika, tanging Philippine Coast Guard lang ba ang pwedeng sumipsip doon sa tagas or may iba pang halimbawa pwede ba silang magkomisyon ng pribadong kumpanya para tumulong dito? Pia, wala pa tayong abiso kung pwedeng mag-participate yung private agencies. Ang alam natin, yung mga ilang private oil companies ay tumutulong sa effort na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang kaalaman, yung kaalaman nga ng kanilang emergency teams dito sa pagtugon sa ganitong emergency. Pero yung mismong manpower na nandun sa Ilog Pasig sa ngayon ay Philippine Coast Guard pa lamang, Pia. At Mika, linawin ko lang, meron na bang nabanggit na tansya kung gaano kalawak o kalaki itong oil spill? Pia, ang huling binigay sa atin na estimate nitong Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ay nasa 1,120 liters ng bunker fuel na yung kumalat sa Ilog Pasig. Pero sa ngayon yung sa area, ang sinasabi naman nila na contain na ito to within a few meters lang of the shore, kumbaga, dahil nga naglagay na sila ng oil spill boom, Pia. Alright, Mika, maraming salamat sa iyo. Si Micaela Papa, nakatutok live mula sa Maynila.